Yan po. Alam niya ng ICC. Nakamonitor ang ICC sa mga investigasyon sa Kongreso. At ulitin ko yung iba kasi pilitin iniligaw, ang ICC walang pakialam. O sabihin natin walang pakialam. Ay paano naman po yung karapatan ng mga Pilipinong complainant? Ayun. Thank you, Papa Cho. Tama ba? Si Joby Espinido pala. Ayan. Wala ko Espinido. Espinido. Di ba yan ang tinanong? Meron bang paglabag sa karapatang pantao na karaang gobyerno doon sa public hearing? Meron, sir. Yes, sir. O yan. Yung mga abang pulis na sinalang doon sa committee hearing Ang tanong ng mga congressman, ilan ang pinatay mo? Dadalwa pa, sir. Bakit yung pinatay? Magkano bang usapan yan? 10,000 pesos po isang ulo. Nung palang operation tukhang nung nakaraan, may reward na 10,000 pesos ang pulis pag nakapatay. Wow! Pulis! Inamin ako doon sa hearing. 3 committee nag-imbestiga. Committee on Public Order, Committee on Illegal Drugs, tsaka Committee on Human Rights. Yung Human Rights Committee, Congressman Abante ang chairman. Public Order and Safety, si Congressman Fernandez ng Laguna. Yung Committee on Illegal Drugs, about illegal drugs, na related ho yung issue rin, si Congressman Barbers. Doon naglabasan na sa hearing. Mayroong 10,000 pesos kapalit pag nakapatay ka nung panahon ni Duterte tungkol sa Di Umaydo. Kaya pala, kahit na hindi adik na mamatay, pinapalabas encounter ng laban. Dito mo yung huling inimbestigahan nila sa Laguna. Yung tumboy, yung babae ang nakabaril. 2 na pala napatay niya. Pinalabas ng laban. Lumalabas doon sa hearing. Hindi naman ang laban Wala nga baril yung namatay. Kinargahan ng 38 caliber. Pinalabas ng laban. Huling-huli yung pulisuman. Noong panahon din niya, noong nakaraang gobyerno. So malinaw na malinaw sa komite ng Kongreso, may paglabag sa karapatang pantao, extrajudicial killing. Dahil yung pala merong reward na 10,000 pesos ang sinumang makakapatay ng di manoy adik. Wow! Pinagkakakitaan yung pagpatay. My goodness. Lord, what happened to our country during the time of Duterte administration? Bakit nagkaganon? O di ba? Kaya alam niya ng ICC. At yun pong complainant before ICC, mga Pilipino. Si Trillanes, isa sa mga complainant dyan. Si De Lima, complainant na rin ngayon. Abogado na complainant pa. At yun mga namatayan na pamilya. So, paano titigil ang ICC? Ang complainant sa ICC, hindi ang Pilipinas. Hindi ang ibang gobyerno. Hindi ang ibang organization. 1,000% Filipino citizen ang complainant sa war on drugs ni Duterte na nagpunta sa ICC. Bakit haharangan ang investigasyon? Sasabihin nyo, meron naman judicial justice system sa bansa. Wala doon sa investigasyon, wala nga nakakasuhan Wala nga nakapending ng mga kaso sa laban sa mga pulis Ang lumalabas doon, bayad pala yung mga pulis kung pumatay. Hindi ko nila lahat, pero lumalabas ganun. Wow, di ba? So ano ngayon? Di ba? Kung ikaw yung ICC, matutulog ka ba? Hindi mo gagawin ang trabaho mo? Kitang-kita yung human rights violation, Pilipino complainant. May karapatan. Dahil tayo ay dating member ng ICC. Nung mangyari ang pagharap ng reklamo ng mga Pilipino sa ICC at nung mangyari ang crime, member tayo ng ICC. Umalis lang tayo sa ICC noong 2019. Ay 2015, 2016, 2017, 2018, dyan po yung matinding war on drugs, double barrel, libo-libo ang namatay. Di ba sabi nga ni Atty. Jokno? 2016 to 2017, 1 year. First, 1 year. Nung nakaraang gobyerno, 20,300 ang natukang. Just imagine. Alam ng ICC yun. Dahil ang complainant nga mga Pilipino. Kaya ngayon sinasabi ko, ICC hindi na mapipigilan kasi alam na nila. Ang tanong ngayon, pipigilan pa ba ng Malacanang? Sige, galitin pa niyo si Pangulong Marcos. Pero itong ginawa niyong fake video, sagad na yan. Galit na ang gobyerno dyan. Kaya nga gumalaw ang lahat. Gumalaw ang DND, gumalaw ang military, gumalaw ang PNP, gumalaw ang Department of Justice, Department of Interior and Local Government, at NBI. Monitor na, identify na yung mga nagpakalat ng video. Ang hinahanap na lang ng NBI ngayon para matibay ang ebidensya ay yung gumawa. Dahil sabi ni Director Santiago, siya ay dating pulis, dating investigador, dating prosecutor, dating judge. Gusto niya kung malinaw ang dokumento, malinaw ang ebidensya bago ipailang kaso. Pero identify na nagpakalat. Di ba yun, nilabas ko na? Yung nagpakalat ng mga video doon sa rally sa LA, mga member ni Kibuloy.
Nakikita ko pa nga yung mukha nila, kilala ko yung iba eh. Di ba tuwan-tuwa sila nung i-play nila dun sa isang screen? Kinuhano niya, nilive pa nga, tapos isiner nila na si Harry Roque nga, nagsalita pa, nanawagan pa, sige, i-post nyo, ikalat nyo, di ba? Pinick up na nga ng international media sa Amerika yung issue. Pero alam nila fake kasi merong mabilis na aksyon. Sa loob ng 24 na oras, nagsalita ang buong gobyerno, naglabas ng ebidensya, hindi yan si Pangulong Marcos. So fake yan, sagad na yan. At posible, aking analysis at opinion lang ito, posible, pasimple nang binibigyan ng go signal ng gobyerno ang ICC. Lalo na ngayon, nakita nyo, nilabas na yung mga pangalan ng general. O paano mo ngayon pababayaan niya? Alam nga namang ibaliwala mo yan. Dati si Duterte, si Sara, at si Bato lang ang pinag-uusapan against dun sa ICC. Ngayon, pinangalanan na yung general. Ilan yung general? 5 yata yun eh. Kasama si Bato. Sabi ni Trillanes. Natin kami sabi ni Trillanes. Against si Trillanes, hindi ko makilala ng personal. May access yan sa ICC dahil siya ay complainant. Pag ikaw ay complainant sa investigasyon, sa pulis, sa NBI o sa korte, binibigyan ka ng update. Mayroon kang access na malaman mo kung ano status ng kasong ipinail mo. Kaya credible yun information. Because siya nga ay complainant. Hindi yan chismis, hindi yan politika. Ang nagsasabi lang na si Trillanes, namumulitika at chismis, ay yung tinatamaan. Yung mga galit kay Trillanes kasi hindi niya naintindihan. Again, panliligaw yun. Nililigaw ng mga anti-ICC, anti-Trillanes, ang mga tao, pinapaniwala na fake si Trillanes. Hindi yan fake. Buhay na complainant yan before ICC. At kung hindi nyo naintindihan, dapat alamin nyo, ang complainant, merong updated report yan, may access siyang mag-follow up at bigyan ng impormasyon ng mga investigador sa ICC man ito, dito sa Pilipinas, kung saan. ICC pinag-usapan natin. Meron siyang lehitimong impormasyon. Hindi naman ilalabas si Trillanes sa mga pangalan ng general na aktibo at retirado kung hindi totoo yun. Kasi malaking kaso yan. Pwede siyang balikan kung hindi totoo. Totoo eh. Kasi nga, nandun sa record ng ICC. Kaya, hindi man aaminin ng Malacanang sa aking interpretation at opinion, palagay ko may something. Dahil sumagad na kayo. Napuno na ang salop ng gobyerno. Napuno na ang salop. Kakalusin na kayo. Kita yung statement na pinarinig ko sa inyo yung sinabi ni Gibo Chodoro. Di ba galit na siya? Makapili kayo. Karumalduman lang ang ginagawa nyo. Sobra na ang inyong pambastos. Sagad na ang inyong ginagawang kawalangyaan. Di ba yun ang gustong palabasin ni Pangulo, ni Gibo Chodoro? Defense Secretary. Si ano, ganun din. Sino pa nga to? Si Abalos. Pag sinabing sagad na, karumaldumal na, yun na yun. Lingwaheng pangkanto na yun, pero ginagamit na ni Chodoro. Big time na personalidad dyan sa politika, business at sa gobyerno, si Chodoro, pero gumamit na ng lingwaheng pangkanto para maintindihan nyo. Sagad na kayo. Kaya, ang sabi nga niya, ang buong gobyerno ikikilos, gagalaw, at hahanapin, pananagutin kayo. Ayun, nagresulta na. Nag-declare na fake. Kaya ngayon, identify na yung mga nagpakalat, mga member ni Kibuloy, followers ni Duterte, mga social media, at followers nila. Ang nagkalat ngayon, kanya-kanyang delete. Lahat sila nag-delete na eh. Wala ka na makikita. Pero kahit kayo nag-delete, nakuha na kayo, kilala na kayo. Ebidensya na lang hinahanap pagpapatunay. Dahil nga, tulad sinabi ko, may access sa Facebook, sa YouTube, sa social media, at iba pang telecommunications sa bansa ang gobyerno.